Alright, Davao City update tayo dito. Kadayawan Festival, August 17, time check, alas 3:21 ng umaga. Madaling araw, no? Today is Sunday, and ito nga, bali ako'y namangha or parang naninibago ako na makakita ng ganito kadaming tao sa madaling araw. So, sabagay, baka itong mga to ay hindi pa to natutulog, no? Galing pa to sa gimikan kagabi. I mean, galing to sa mga pakonsyerto, gano'n, no? Mga performance. O sa mga galing siguro sa mga performer, no, or sa mga nagpe-perform, ano ba tawag dyan, basta yung mga pakonsyerto kagabi na handog ng Davao City local government unit. So galing lang, no, nakatuwa kasi mag-alas 4 na, but still marami pa rin tayong nakikita mga tao dito. Hindi kasi ganito lagi yung ano, yung tanawin sa mga normal days. Yes, given nga kasi ano siya, mayroon tayong event, maraming mga sasakyan, mga jeep, and mga pasahero. Yung iba ay galing sa ano, malalayong lugar like mga Panakan, Tibungko, Sasa, Lasang, basta ganun na yung mga binabaan lang mga jeep. At ito yung pinaka area na kung saan sila bumababa, so baka mag ano yan sila, ang iba yung magpa-participate sa mga floral float parade, and ano pa ba tawag sa mga parada mamaya, no, indak-indak sa kadalanan. Pwede, no, possible mga yung iba dito ay mga supporter ng kailang mga kababayan. For example, may mga taga-Agosa del Sur, taga Surigao, mga taga Cotabato, yung mga yung kasi ay may mga contingents yan sila, may mga participants sila, no, sa kanilang mga lalawigan municipality na kung saan na kaparehas ng bayan tsaka ng ano kaparehas ng mayasa. Sorry na interrupt pa. So kaparehas ng eskwelahan at yun isa-support nila, kaya andito sila ng marami. Siguro may mga inuupahan sila mga bahay, kwarto, transients, mga ganun, staycation, or yung iba may mga kamag-anakan dito sa Davao City. Kaya ito, early as alas 3 pa lang, andito na sila sa downtown ng Davao at parang naka-get ready na. At may mga iba rin naman na parang papuntang pauwi pa lang. And ganitong oras din naman, no, ay makikita rin natin yung mga security clusters natin. Meron tayo nakikita mga taga-PCs, so mga public safety and security office. May mga nakikita tayong mga kapulisan. So medyo ano na, alert na sila. Hindi ko sabihin na back to work na sila ulit sa ganito kaagang oras. So dito pala tayo pupunta sa may Ponciano, kung saan may mga kumakain dyan ng mga BPO call center agents. Tignan natin, kasi panigurado hindi lang mga agents ng mga BPO employee ang andyan ngayon kumakain, baka may mga iba din ng mga hangover. Kasi marami naman kasing kinukuha rin to na pagkakataon para makabalik sa Davao City. Sila yung mga dating estudyante rito, sila yung mga dating dito nag-aaral, dito nagtatrabaho, intern, o ano ba tawag dyan, OJT. Kaya ito, nakakuha sila ng pagkakataong makabalik sa Davao City at na-miss nila yung kanilang mga lifestyle dati. Yun na nga, na matagal umuwi dahil naglalasingan, nagwawalwalan, di ba, nag-aalak. So bago umuwi ay bulalo muna o balbak pa o naman pampainit sa tiyan bago matulog. Nakatuwa lang talaga sa Davao City, no, kasi pagdating talaga sa kalinisan, very consistent. Isipin mo kanina napakadaming tao dito sa lugar, sa downtown ng Davao, pero di ba wala kang makikitang basura, no? Walang mga aftershocks aftershocks, yung mga after effects ba ng mga gatherings dito sa ating dakbayan, sa ating syudad. Napaka-consistent ng mga street sweepers natin, napapanatiling malinis. Ayun na nga, no, yung sabi ko sa inyo na mga bulaluhan, balbakwahan na madalas ng mga patronizer nila yung mga BPO agents or mga BPO employee, pero ngayon parang hindi lang mga BPO ang mga andyan, no, maging mga yung mga ano nga, bisita, mga turista. Ang galing lang. So ito yung ano natin, latest update dito sa Davao City Kadayawan Festival, early as alas 3:26 ng umaga.
Nakikita na natin na marami ng tao dito. Set up, all set na, no? Kasi alam naman natin 4:30 to 5 AM talagang dapat naka-ready sa set o naka-all set na yung mga ano natin, mga contingents sa indak sa kadalanan para yun na magpe-perform na. So siguro I mean di ako sure ha, pero malay natin, di ba? Baka mas maraming participants ngayon. Baka mas maraming contingents. Nga pala last year hindi na daw nakasali ba? Tama ba ako? Or last year yung pangatlong panalo, Hall of Famer or Grand Slam ang Surigao del Sur, Mangagoy or Bislig Surigao National High School ba yun? Basta ano, Bislig Surigao yun na nanalo sa tawag nito, indak sa kadalanan, open category. So ano sila, Hall of Famer or Grand Slam, ano ba tawag dyan yung pangatlong ulit na nanalo consecutive, no? Grand Slam ba or Hall of Famer. So hindi na sila pwedeng sumali ulit. Ang galing, no? Ang galing nila mga taga Bislig Surigao. So hindi na sila pwedeng sumali ngayong taon dahil nga Grand Slam na sila. So magiging next year na lang sila ulit sasali. Yan. So give chance to other yan na, daming tao dito kumakain, bulaluhan. Ang over yung iba dyan, iba naman ay mga BPO employee. Dito tayo nakatayo sa may harap itong Uniqlo First Roadside Store in Mindanao. Diba? So shout out din sa mga sino ba dito ngayon ang mga nanonood, or ikaw ba'y nanonood ngayon dito, galing kang sa Davao City dati, or ikaw ba'y taga Davao, taga Davao City nung araw nag-aaral, no? Ikaw ba'y dating natatrabaho dito? At syempre hindi naman talaga natin din malalaman ang ating kapalaran kung saan talaga ito dadalhin, no? Kung saan tayo nakadestino, di ba? May mga taga Davao na napunta sa Amerika, napunta sa Japan, nasa Canada, nasa Middle East, Dubai. Pero Middle East kasi wala man masyadong Pilipinong doon, no? Naninirahan ng matagal. Ibig sabihin doon na talaga tumitira, nagiging citizen for good. So far lang ng mga Americas and Europa. Ay doon nakatira yung mga natin kababayan na tsaka New Zealand and Australia. Ito lang nabibigyan ng citizenship, at yun na yung magiging nila kapalaran. Doon na sila titira, tatanda at magre-retiro. So mga taga Davao marami. So may mga iba din na taga Davao, hindi taga Davao, no? Like mga taga Manila, taga Luzon and Visayas, taga Caraga Region, Soxargen, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula or BARM na ngayon dito na sa Davao nakatira. Dito sila naninirahan for good. Dito na sila nagsistay, nagtatrabaho, nag-aral, nagnegosyo, umasinso, just like the Duterte's family, no? Dito, di naman talaga yan mga yan taga rito sa Davao City, at sila ay galing sa Danao, Cebu Island. Pero ito ngayon sila sa Davao patuloy, no, na naninirahan dito. Pinili nilang yun nga, ipapatuloy ang legasiya ng kailang ama na si Vicente Duterte. Yung pagiging politician nila, no, nasa bloodlines ko talaga nila. Para silang sugo, nasa propesya, talagang nakasulat, nakatakda na sila na maging government leaders or magiging tagapagpamahala ng ating bayan. So Tatay Digong, next is Bibi Sara Duterte, and di ko alam kung sino susunod, no. It might be Rigo Duterte, Omar Duterte, or Veronica Duterte. Nasa tatlo na yan kasi si Basti, although pwede rin, no? May chance din, malaki din ang chance si Mayor Basti Duterte na maging presidente kasi nga kita mo naman, no, naging mayor siya. Mahirap maging mayor sa napakalaking syudad, napakalawak at napakadaming tao. 2 million ba naman mahigit, plus mga bisita pa, di ba? Yung mga dayo na dito matatrabaho at maninirahan. So hirap yun, mahirap, napakalaking syudad. Kaya pag kaya mong palaguhin or i-maintain man lang at least, no, ang isang syudad na kagaya ng Davao City, kalaki, kalawak, ay kaya mo na rin mamuno sa buong bansa. So sa time ni Mayor
Basti Duterte, hindi lang niya basta na-maintain ang Davao City, kundi mas ano ba, parang napa-improve niya rin pala. Kumbaga kahit paano meron din siyang ano, kumbaga nag times 3, no, kung baga mayaman ang Davao City, mataas ang investment, maraming ano investors no nagpuntahan sa Davao City at yan ang pinagkatiwala na syudad natin dito sa nag-invest. Nag times 3 sa kanyang kapanahonan as mayor, o di ba? Ganun ka tindi din si Mayor Basti Duterte. Hindi lang talaga siya yung typical na nagbubuhat ng bangko, or ibig sabihin isa lang, low-key lang naman talaga lahat ng mga Duterte, in fairness din naman sa kanila, no? Kumbaga hinahayaan lang talaga na magtrabaho, I mean ano, mga tao na ang mag broadcast, no, ng kanilang mga magandang gawain at mga magandang performance in resulta. So yun lang siguro, we're done. Thank you for watching. Dito tayo sana pa rin sa may Davao City downtown area, heart of the city. Party pa rin to ng ano, ng pusod ng Davao City. So it's Ponciano corner Ramon Magsaysay Avenue extension and Rojas Avenue extension, Freedom Park. So that's Marco Polo Hotel, Davao City Library, Tooto, I mean Pick Lane, Tooto. Ito naman ay Avida Tower. Yan, that's Avida Tower right there. Di lang siya makikita kung anong natatabunan siya ng punong kahoy, pero Avida Tower yan. And ito naman yung hindi makita. Ito yan, post office na lang to, no? Yan, it's post office. So yan na, thank you for watching. Excited na ba ang lahat mamaya manood sa ating mga live in upload video? So tingnan natin. Huwag kayong mag-alala kasi ako naman ay up to date naman, like kapag sa mga gatong event, kapag kakuha ko ng video, upload ko rin naman kaagad. Kaya kahit hindi man tayo makapag live streaming, don't you worry kasi ako naman ay ano, no, baga active naman tayo mag-post kaagad ating mga video. Kaya matulog muna kayo dyan. And mamaya kita-kits dito sa Kadayawan Festival, Indak sa Kadalanan. Sana ay maibigay ko or maihatid ko ang tamang balita, di ba? Tamang ganap mamaya at walang labis, walang kulang para sa inyong mga team bahay, team replay at saka mga team na wala sa ano, team abroad. Yun. Thank you for watching. Next pala natin tingnan ngayon is ano kung may mga naka-ready na ba ng mga contingents